Ginagawa nyo lang. Maraming istorya doon before na ako na. Saka natin pag-usapan yun. Bago pa siya napunta dito ay kuha nyo. Yun. Inom po yung sapoy pero hindi pa siya nasunog. Dahil sa kanyang paniniwala sa Allah. Bali yun ang punto natin dito. Sino ang taong tumira dito? Bali yun. Si Propeta Ibrahim ay siya inutusan ng Allah na siya ay pumunta dito sa lugar na ito na kung tinatawag ay dito sa Makkah. Bali kasama niya ang kanyang pamilya na si Hajar at saka si Ismail. Bali nang dumating na sila dito, walang tao dito. Ito ay ganito, bundok na ayun, walang tao. Walang inom, walang tubig dito. Kaya walang mga ibon na tumitira dito. Kasi walang tao, walang ano. Bali, siguro 3 araw na natin si Ibrahim dito, umalis siya. Dahil yun din ay kautusan ng Allah. Bali nang palis na siya, inuwan niya ang kanyang mag-ina na si Hajar at saka si Ismail. Bali, nang palis na si Ibrahim, napansin ni Hajar na parang hindi siya nagpaalam. Bali tinawag niya, sabi niya, "O Ibrahim, alis ka ba? Iwan mo kami sa lugar ito na wala kaming kasama, walang katawa-tawa, walang pan." Hindi lumingon si Ibrahim kasi masakit sa kanya na iwanan yung pamilya niya na bagong panganak yung si Ismail. Masakit sa kanya yun. Pero ginagawa lang yan yun dahil sa utos ng Allah. Bali, palang tanong ni Hajar, sabi niya, "O Ibrahim, ikaw ba'y alis na iwan mo kami dito na wala kaming kasama dito?" Hindi rin siya lumingon dahil masakit sa kanyang dibdib. Kasi yun ang pangatlong pagsubok sa kanya pangalawang pagsubok sa kanya. Bali, nang pangatlong tanong ni, medyo malayo na siya, pangatlong tanong ni, Hajar, sabi niya, "O Ibrahim," sabi niya, "Ito ba ay kautusan ng Allah na iwan mo kami dito?" Si Ibrahim ay lumungon, sabi niya, "Oh, ito ay kautusan ng Allah." Bali, ang sabi ni Hajar, "Kung ito ay kautusan ng Allah na iwan mo kami dito, walang problema, ang Allah aming kasama rin." Kasi yan ay kautusan ng Allah. Bali, yun, umalis na si Ibrahim. Nang medyo malayo na siya, saka pa siya lumingon, nagdua siya. Ang punto natin dito ay yung dua ni Ibrahim ay siya ngayon, dito nakita natin ngayon dito na yun ay tinanggap ng Allah ang dua ni Ibrahim. Bali ang dua ni Ibrahim, sinabi ng Allah, sabi ni Ibrahim, sabi niya, "Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram." Nang malayo na siya si Ibrahim dito sa lugar na ito, lumingon siya, nagdua na siya sa Allah. Kasi yun ay kautusan ng Allah. Kailangan din magdua sa Allah. Kasi kautusan ng Allah, tatanggapin ng Allah ang kanyang panalangin. Bali ang kanyang dua, sabi na, "Rabbana, o aming Panginoon, inni askantu min zurriyati," katotohanan, iniwan ko ang aking pamilya, pinatira ko ang pamilya dito sa itong bundok na ito na Zizar'in, walang pananim, wala kang makitang dyan mga damo, kasi mga bato ito, nakita niyo mga bato lahat. Desierto? Desierto. Mas makakas sa desierto kasi yung desierto, minsan tumutubo pa ang mga pero ito, puro bundok na bato. Bigay rin si Sarah Inda, biwading dito sa lugar na ito na, yun. Walang mga pananim, walang mga pakin dito, wala silang kasama dito. Biwading si Sarah Inda Baitikal Muharram, sa lugar na mo ito, kasi alam na ni Ibrahim na itong lugar ito ay kanito, takila na ito. Inda Baitikal Muharram, itong mga Muharram na ito, itong haram na ito. Alam na ni Ibrahim na itong lugar ito ay takila, pero wala pang nakatira, sila pang walang na-discover dito. Rabbana liyuqimus salah, o Allah, gawin mo yung lugar na ito ay gawain ng takdang pagdarasal itong lugar na ito. Nakita natin na lahat ng mga Muslim sa mundo, pag sila nagdadasal, dito sila naka-kibla. Kasi ito ang kibla natin. Ito ang kibla natin. Liyuqimus salah, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Sabi mo, gawin mo yung mga puso ng mga tao na mahalin nila ang lugar na ito. Nakita natin na ang mga tao, lahat ng mga tao na Muslim ay gustong-gusto makapunta dito. Ayun ang mga dua ni Ibrahim. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun.
at bigyan mo sila ng biyaya itong lugar na ito, mga riski, ng mga bungang kahoy, mga iba pang mga kabuhayan. Bali, anong lumabas dito na kabuhayan dito? Yung langis nila. Bali, yung panalangin ni Ibrahim, lahat yun ay natupad yun. Unang panalangin niya, sabi niya, liwakimus sana. Gawin mo itong dasal na itong lugar na ito na dasalan ng lahat ng mga tao. Bali, ang lahat ng mga Muslim ay lahat ng mga Muslim ay naghahangad na makapunta dito para lang magdasal dito ng mga dasal. Bakit? Dahil ang di ba nalaman niyo na ang dasal dito ay isang dasal ay katumbas ay 100,000 dasal. Yukimus sala. Faj'al afidatan nas. Gawin mo yung mga puso ng mga tao na mahalin nila ang lugar nito. Ang lahat ng mga Muslim ngayon ay alhamdulillah minamahal nila ang lugar nito. Lahat ay maggusto makapunta dito. Kaya lang iba hindi pinalad, hindi naman nakapunta rin. Ibig sabihin, natupad ang mga panalangin ni Ibrahim dito. Warzuqhum minas samarat. Yan ay yung Saudi Arabia. Kung titingnan natin sa kwan ay wala silang gano'ng mga diga sa atin na itapon mo lang yung buto ng kwan, tutubo na. Dito, hindi totoo. Pero meron pa rin silang mga kwan, mga farming dito. Dahil yun ay sa buwan ni Ibrahim. At saka ang pinaka-punto doon na kanilang ay yung langis nila. Yun ang pinaka-punto. Kaya yung dalangin ni Ibrahim na ay natupad dito sa lugar nito. Bali yun. Balikan natin si Hajar at saka si Bar. Nang siguro mga isang araw, dalang araw, naubos ang kanilang baon. Kasi wala silang dalang baon, kundi yung kaya nilang bitbitin. Bali, nang maubos na yung kanilang mga pagkain, yung mga inumin, umiyak na si Ismail. Naghanap na ng mainom niya, pagkain. Bali, si Hajar ay balisang na siya. Kasi wala siyang dala. Bali yun ang pagkakataon na may narinig siyang tubig na parang agos ang tubig diyan sa banda ng bundok na Sapa. Bundok na Sapa. Bali, pumunta siya doon sa bundok Sapa. Kaya na may tubig doon, may taon. Magdalang natin dyan, wala siyang nakita. Wala ring tubig na yun. Bali, narinig niyo sa kabila, bundok ng Marwa. Kaya, nagtakulan doon sa bundok ng Marwa. Nang dumating siya doon, wala din siya nakita doon na kwan. Hanggang sa pabalik-balik siya, mga Sapa, Marwa, Sapa, yan ang ginagawa natin, nagsasaya tayo, naglalakad doon yan. Bali, nang kinabukasan, magsiguro lang ilang akit na yun, ay lang balik na. Nang balikan niya si Ismail, dahil huminto siya umiyak, kasi na bakit huminto umiyak si Ismail? Yung pala, inakita niya na yung Zamzam ay doon na sa paan ni Ismail. Lumabas na yung tubig na Zamzam. Kaya sabi na, zammi. Sabi na, mag-ipong ka, yung tubig na yun. Kasi kung hindi natin sabi na mag-ipong ka, yung tubig ay babahay dito sa Makkah yung tubig na yan. Yun ang istorya tungkol sa yun, Sapa, Walmar, at saka yung Zamzam. Okay. Bali, sa kalaunan, yun ang panimula na nagkaroon dito ng tubig. Meron ng mga ibon na kuwagan na nilibas sa taas kasi yung ibon kapag ang lugar ay walang kanyan, hindi sila doon tumitira ng mga ibon. Bali, nagkaroon ng mga ibon dito. Minsan may tumubo na mga konting mga kwan dito kasi meron ng tubig. Bali, nagkataon na ayun, kasi ito dadaanin ng mga businessman dito. Nagkataon na dumaan ng mga businessman papunta ng Syria. Nakita nila na may ibon na nang lakon din. May nang tubig dyan. Before, wala siyang nakita na ibon dito na umikot kasi walang tubig dito. Bali yun na. Nagkaroon ng tubig at saka may ibon na sabi na may tubig dyan. Bali, nang bumaba sila, nadata nila ang nakita nila si Hajar at saka si Ismail. Bali, nagkalang sila sabi na, pwede ba kaming makikita sa inyo? Hindi kayo makikita lang. Magpahinga lang siya, pwede. Para makahikim ng tubig kasi may tubig na. Bali, ang unang kasama nila dito ay pamilyang Jurhum. Jurhum ang unang nakasama dito sa Makkah ay pamilyang Jurhum. Sa madaling salita ay hanggang sa naging ito'y baryo na hanggang sa dumami ng tao dito. Hanggang sa naging sentro pa ito ng parang barter trade. Okay. Bali, si Ismail, hanggang sa Ismail ay doon siya nakapangasawa sa mga pamilyang Jurhum na yun na unang kasama niya dito sa Makkah. Kaya doon na nagsimula na ito yung Makkah na naging
siyudad na. Bali, yung panalangin ni Ibrahim ay natupad na Paj'al liyoqimus sala, itong lugar na ito, gagawin muna, dito gagawin yung mga takdang dasal na ang katumbas ay isang dasal, 100,000 na dasal. Wajal af aditan nas, gawin mo yung mga tao na mahalin nila itong lugar na ito. Bali, mula doon, ay dito na nagkaroon ng ang sa naging siyudad na, kaya yun ang panalangin ni Ibrahim ay natupad na. Ibig sabihin, ang unang nakatuklas sa lugar na ito ay si Propeta Ibrahim at ang kanyang pamilya na si Hajar at saka si Ismail. Okay, mga kapatid sa Islam, para ito sa inyong kalaman na yon, itong lugar na ito, bago pa man dating si Propeta dito, ay ang unang tumira dito ay si Propeta Ibrahim alayhi salam kasama ang kanyang mga pamilya, si Hajar at saka si Ismail. Okay, balikan natin yung pag-renovate Ibrahim sa yung Kaaba, kasi yun ay nasira na. Nasira dahil sa mga bahan na dumaan sa kanya ay nasira. Bale, habang ginagawa ni Ibrahim, nagdudua siya. Sabi niya, Panginoon, gawin mo ang mga pamilya na sila gawin ng takdang dasal. Gawin mo ang pamilya na sila yung mga Muslim. Bale, yun ang mga dua ni Ibrahim habang sila ay gumagawa ng yung Kaaba. Diba nagtanong niya yung ayun kung nalapitan yung makam Ibrahim, yung yapak ni Ibrahim, kung sino nakalapit diyan. Bali habang nandun nakatayo si Ibrahim, ginagawa niya, tinutulungan niya si Ismail. Bali nang matapos nila gawin yan, yun ang unang pag-utos sa Hajj. Sabi ng Allah, o Ibrahim, itawag mo sa mga tao na mag-Hajj na sila kasi meron ng Kaaba. Bali sabi ni Ibrahim, o Allah, paano ko itawag na wala kayong kasama dito? Tatlo lang kami dito. Paano ko sabi niya tatawagin yung mga tao na wala kang kasama? At saka walang mga media pa, ano ba? Walang mic, walang mga radio, wala. Bale, ang sabi kasi ang Allah mag-utos lang, sabi niya Ibrahim, ang utos ko itawag mo lang, tapos kami lang bahala kung paano makarating sa kung sino man ang makapunta dito. Well, yun na. Pumunta si Ibrahim sa medyo mataas din na lugar. Sabi niya, Ya ayuhan nas, inna Allah qad kataba alaykumul hajj fahujju. Sabi ni Ibrahim, kayong mga tao, katotohanan, ang Allah Ta'ala ay pinag-utos niya sa inyo na obligado yung hajj, kung sino makakaya dito hajj. Kaya sabi niya, fahujju, mag-hajj na kayo kung sino ang may kakayanan na pumunta ng hajj, insyaAllah. Bali, sabi ng mga pantas, lahat ng kaluluwa na nakinig ng panawag ni Ibrahim, insyaAllah makapunta dito. Sa lugar na ito. Kasi alhamdulillah, tayong kaluluwa natin ay narinig ang tawag ni Ibrahim, kaya tayo nakapunta rin, alhamdulillah. Kaya, di ba, pagsuot natin lang yung ihram, unang gagawin natin ay at-talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ang kanyang meaning ay, wallah, nandito na kami, tinugon namin ang panawagan. Labbaik Allahumma labbaik la syarika, tinugon namin na ikaw ay wala nang katambal na Diyos. Innal hamda, ang pagpupuri, wan ni'mata, ang biyaya, laka wal mulk, at ang kaharian ay sa iyo lahat yan. Kaya nandito kami, tinugon namin ang panawagan. Yun ang short na istorya kung saan ang unang nakadiscover sa lugar na ito ay si Propeta Ibrahim kasama ang kanyang mga pamilya na si Hajar saka si Ismail. Hanggang sa dito na nakapag-asawa si Ismail. Hanggang dito rin inshallah, kung may oras magitin natin kung dito rin siya kinatay yung kanyang si Ismail na yun ay pagsubok sa kanya yun. Hindi naman yung totoo, pagsubok sa kanya yan. Kaya lang, kapag ang tao ay sinundan ng Allah, pagsubok sa kanya, ay hindi totoo din ng Allah. Totoo nga. Bali yun, mga kapatid, dito na lamang yun, inshallah, papagpatuloy din natin. Kasi meron tayong mga iba pang mga lecturer. So gusto di ako ang last, kaya lang ako nauna din ko kanina. Saan yung nauna, kasi simulan natin habang nandito kayo. Bali, ang susunod na marinig natin na si Ustaz Ryan, ang kanyang tatalakay niya tungkol sa fadilat Shahr Sha'ban, yung kabutihan ng buwan ng Sha'ban. Yun ako